Strategically, halimbawa, dapat talagang maging time, sabi ko nga nung sinabi ni Presidente Marcos na ibababa niya yung presyo ng bigas sa 20 piso, dapat sinabi niya, ibababa ko ng 20 piso kada kilo, pero sa loob ng 6 na taon ng aking panunungkulan, gagawin natin times 7 ang budget ng agrikultura. Because that's how you will address food security. By putting your money where your mouth is and not putting the money in your pocket. Diba? Now, bakit ko sinasabi yan? I've been to Thailand. I've been to Taiwan. I've been to China. Diba? Thailand is spending double government spending sa agriculture kumpara sa atin. Vietnam is spending triple. But both their populations are less than ours. Ang 70 million lang ang Thailand, bakit doble yung budget nila sa pagkain? 90 million ng Vietnam, bakit triple ang budget nila sa pagkain kumpara sa atin? Dahil priority ang pagkain, dahil parang hangin yan eh. So yun ang dapat. Kung yung infra budget, yung public works budget in my first term, this was 2001 to 2007, was only 150 billion. But today, it's about 1 trillion. So kaya mong i-times 7 times 8 over time kung yun ang magiging prioridad. Yun dapat ang gawin. To put the money, and pag nakita ng private sector, ang pinakamalaking malalim ang bulsa, private sector. Malalaki ang kumpanya ng agriculture at agri-industry sa Pilipinas. Pero ayaw nilang mag-invest ng lubos kasi nakikita nila hindi priority ng gobyerno. Pag nakita ng private sector na priority ng gobyerno ang agriculture, sila rin tataya. In other words, may multiplier effect in terms of capital, infrastructure, funding na mapupunta sa agriculture. When that happens, magiging first world na tayo. Half the nation's population nasa rural area pa rin. Ang kinikita ng ating farmer, mga 7,000 a month. Dapat ang gobyerno maliwanag, at ito ang ginagawa ng ibang bansa, pag tayo ay gagastos sa agriculture, sa suporta sa farmer, ano ang resulta? Tataas ba ang kanyang kita? Kasi kung hindi tataas ang kita, what's the point of all the billions? Kaya yung mga second generation o next generation ng Filipinos, ayaw na mag-farming. Kaya nga, pinasa natin yung batas ng 2019 sa GIP-SACA law. It's really paano dadalhin ang ating mga magsasaka from subsistence farming, baon sa utang, kulang sa credit, kulang sa kapital, into farm enterprise management. Dahil pagka farm enterprise na yan, ay maengganyo na yung ating mga kabataan na pumasok yung next generation of Filipino farmers. Yun ang dapat natin gawin. And it has to start with government taking the initiative of investing in our agri-sector. In the end, mataas ang presyo ng pagkain. Gutom ang taong bayan. Hindi malengke ng masasarap na pagkain dahil hindi sinusuplayan ng maayos ng agri-sector yung supply ng pagkain, hindi ayan na nga, Senator Kiko, i-connect mo na, isipin ko kasi na medyo technical na nandun tayo sa mga farmers at kung ano, di ba? Pero yung audience kasi natin ay talaga more of yung mga misis na nasa bahay ngayon. So tama, so kung paano darating sa kanila yung mga supply. Kasi may mga nagsasabi, okay, naintindihan ko yung farmer, agriculture, pero hindi naman ako farmer. So, pero may epekto pa rin sa kanila, right? Yung pagkain natin. Of course. Exactly. Diba? Kasi import ng import. Diba? Tapos yung farmer natin hindi na makatanim ng mas marami dahil baon sa utang. Siyempre yung supply mahal. Yung kakaunti at yung supply mahal. Pero pag binigyan natin ng support ang magsasaka, mangingisda, meron siyang equipment, meron siyang cold storage, meron siyang refrigerated na van, dadalhin niya sa merkado, mas maraming supply ang dadating sa merkado. Ngayon lang nabubulok ang mga kamatis sa Nueva Ecija at sa Pangasinan dahil nga yung transport ng mga magsasaka wala. So if you support your farmers, dadalhin ngayon yung napakaraming bulto ng kamatis dito. Pag marami na yung kamatis sa merkado, bababa na presyo. Correct.
So yun ang kinakailangan gawin. So sir, nabanggit nyo na rin po yan, kulang tayo ng paglalaan ng budget doon sa agriculture sector. Pero kung ganun pala yung sitwasyon natin, ano yung chances na doon sa natitirang 3 years ng termino na to, ma-achieve natin yung 20 pesos kada kilo ng bigas? Well, again, kailangan talagang put your money where your mouth is. So pag tayo ay pinalad, yun ang uunahin nating isusulong. Dapat dagdagan yung budget ng Department of Agriculture para matiyak na itong mga planong suporta sa ating magsasaka ay mangyayari. Dahil in the end, pagka maayos ang farming natin, maganda ang supply ng pagkain, bababa ang presyo, lahat tayo makikinabang.